April 2024 na po, mag-update na po tayo dito sa Leora Homes na developed by My City Homes. So ito nga po yung update natin for the month of April sa Leora Homes. At syempre, sa mga future home buyers namin na gustong bumili dito sa Leora Homes, may surprise po kami sa inyo. Mayroon po kaming napakagandang promo para sa iyo. So ano pa hinihintay natin? Let's unlock your dream home. Nearby schools, hospital, places of worship, commercial establishment, at mga leisure destination kung saan matatagpuan ang Leora Homes. My name is Leslie Espalenbergo at welcome po dito sa ating update dito sa Leora Homes. So month na po ng April, mag-update po tayo dito sa Leora Homes. Pakita namin sa inyo kung ano na po yung mga progress dito sa loob ng Leora Homes, kung ano nangyari sa amenities natin, at kung ano-ano na po yung mga blocks na ginagawa at mga tapos na po. At syempre, ito yung hinihintay ninyo, meron po kaming promo this April hanggang May na free aircon. Yes po, may free aircon po tayo na 1 horsepower po dito po sa Leora Homes hanggang May po ito na promo namin. Dito po yan sa Unlock. So kung kumuha ka sa mga future home buyers namin na gusto kumuha dito or nag-iisip pa lang kumuha ng bahay dito sa Leora Homes, ito na yung time, ito na yung sign para mag-avail ka na ng unit dito sa Leora Homes. So, meron ka ng free solar panel, meron ka pang free na screen sa window at sa door mo, meron ka pang free na tank sa likod, at syempre, meron kang free na aircon. So, di ba napakaraming freebies natin ngayon dito sa Leora Homes. So, exclusive lang po yan dito sa unlock.ph po. So, ayan po, yung mga future home buyers natin, papakita ko sa inyo yung unit natin. So, ito nga po yung ating unit or pinaka-actual turnover natin for the Leora Homes Amora model. Kung bago ka sa akin channel, please like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. So, paano? Start na natin. So, kung inabangan nyo update doon sa ating pinaka-site, after po netong tour natin dito, i-update na po natin yung site. So, ayan po. So, this one po is the 50 square meter na inner unit for the Amora model. So, ito nga po yan. Ito actual turnover natin. Ang end unit po natin is 75 square meter, which is that. Yung nasa dulo po. Ayan, 75 square meter po yan. Kahit dalawang kotse, kasya-kasya sa parking space yan. At kung gusto may mas malaki pa, meron tayong mga corner unit. So, nagva-vary po yung size niya. Depende po kung anong block. So, yan po yung ating tatlong pagpipilian yung unit dito sa Leora Homes na 8. So ito nga po yung pinaka parking space natin for the 50 square meter. So dito na rin po matatagpuan yung pinaka Poso Negro natin. So 4 chambers po yan na plastic PVC na na Poso Negro. At dito naman po yung pinaka tubo natin para sa water is PPR po yung gamit nila. Magandang klase po. At kung mapapansin nyo, yung ating poste dito napakalaki, kisig, diba, ng ating mga poste, at ang mga kontador natin dito is kakaiba nga po dahil hindi po siya yung usual na kontador na ginagamit sa mga regular na house dahil nga solar panel tayo dito. Net metering po yung ginamit nila dyan. So yun na po, napansin nyo naman ang ating napakagandang facade ng bahay na to is napaka-modern, contemporary, at napakaganda nung combination na kulay na ginamit nila. So, di ba, kahit di mo napalitan ng kulay yan, pwede na. Napakaganda na talaga. At syempre, nga sinabi ko sa inyo kanina, yung mga windows natin, yan, tsaka yung mga screen doors natin, kasama na po yan upon turnover ninyo. So, hindi mo na kailangan gumastos pa para magpagawa ng mga ganito. So, this is the actual turnover. So, ito po yung ibibigay sa inyong unit pag na-deliver na yung bahay sa inyo. So, ito po. Welcome po sa ating interior. So, this one po, ang semi-complete turnover po tayo dito. So, napapansin nyo yung flooring natin, cement finish po siya upon turnover. So, pantay na po to. So, papatiles mo na lang, vinyl, kung ano yung gusto mo. At syempre, dito sa living space natin, kompleto tayo ng mga saksakan para sa mga kuryente, sa internet, as well as sa cable. So ito nga po, napansin mo na agad to. So ito po yung solar panel system natin. So net metering po siya. Ibig sabihin, wala po siyang battery. So di na kailangan, less maintenance. So i-on mo na lang yan. Wala ka na gagawin. I-on mo lang yan, dire-diretso na yan. So ang pinaka purpose niya po is mag-save ng electricity
para sa'yo. So, yung na-generate niyang kuryente, binabalik niya sa Meralco or sa grid. Tapos, syempre, yung binibilang niya rin kung magkano na-generate mo. Syempre, ima-minus yun sa nagastos mo or sa nagamit mong kuryente. So, for example, gantong tanghaling tapat, mainit, nag-generate ka ng maraming kuryente, tapos wala ka namang ginagamit na kuryente. So, baliktad ang ikot ng Meralco mo. So, baliktad ang ikot ng kontador mo, mas magarami yung savings mo kumpara dun sa nagagasa mo. So, sa gabi, lahat ng savings mo, pwede mong gamitin yun. So, yun. Ayun po yung pinaka-simple term ng kung paano gumagana ang ating net metering system. So, dito nga po sa unahan natin, yung mga bintana natin dito is metal encasement na po siya. At syempre, may mga grills na siya. So, yun po, another savings po ulit. Di mo na kailangan magpalagay ng grills dito sa bintana mo. At syempre, meron nga siyang screen windows. So, dito sa side na to, so dito mo pwedeng ilagay yung pinaka-TV mo, di ba? Or yung, pwede mo gawing storage, itong pinaka-ilalim na hagdanan mo. So, by the way, bago pumunta dito, itong pintuan natin ay hardwood po siya. Solid hardwood po ito na pintuan. At napansin nyo, di ba, ang lapad niya. So, dito naman sa ating mapakagandang staircase. Yung staircase natin dito, ang frame niya po is gawa siya sa bakal. Ang first 3 step natin sa taas is buhos, as well as dito rin sa baba. At ang pinaka-step natin dito is gawa na po siya sa synthetic na kahoy. Dahil eco-friendly nga po ang Leora Homes. So, synthetic na kahoy po ang ginamit nila. Siyempre, para makasave, hindi magputol ng mga puno. So, synthetic po yan or tinatawag natin cone wood, yung pinaka-company name niya. So, yan po, ang step niya po hanggang doon sa taas, cone wood po yan. So, iwas po siya sa anay. So, yun din po, savings din po yun dahil hindi mo na kailangan magpagawa ng paulit-ulit if ever anayin. So, yung mga natural na hardwood. So, ito nga po hindi inaanay. So, another savings. So, bago tayo pumunta dito sa ating toilet and bath, tignan muna natin yung pinaka-service area natin or yung kitchen natin. So, yung papapunta service area sa kitchen, kasama rin po itong ating screen door. At ang pintuan po natin dito is flush metal door o gawa siya sa bakal. So, yun din po, another savings din po. Dahil nga po, napakatibay na itong pintuan na to. Iwas din po syempre sa anay or sa bulok. Yan. Tapos, ang hamba niya, yun din po, gawa rin po siya sa bakal. So, dito na po yung pinaka-kitchen natin sa area na to. So, malaki pa po yung space for the inner unit. Typical inner unit po, hanggang dito po yan. Hanggang doon po. Yan. So, malaki pa po yung space mo. Pwede mo pang expand itong bahay na to. For the future, syempre, kung gusto mo palakihin pa itong pinaka-kitchen mo, pwede po yan. So, upon turnover, ang pinaka-kitchen natin, naka-porcelain tiles na po siya at meron din po siyang stainless steel na sink. At ang mapapansin nyo dito, napakapantay nung ating dito. Hindi na siya yung sa upon turnover din kung makapunta ka sa mismong site, yung pinaka likod mo is pantay na. So, hindi mo na kailangan magpahukay, padagdagan ng lupa. Pantay na po talaga siya. So, papabuhusan mo na lang. Naka-ready naman po yung mga dyan, yung mga labasan ng water. At meron pa nga ditong rainwater hose bib kung gusto mong gamitin yung tangke ng rainwater collection tank sa taas. So, mapapansin nyo yung tangke yan. Yan yung dalawang tangke. So, this one po is the 700 liters na fresh water collection tank. Rainwater collection tank. At isang isa naman po yung fresh water collection tank. So, that is 500 liters. So, yan po yung ating dalawang tangke. So, gawa po yan sa PVC. So, yun din po, iwas siya sa bulok dahil nga gawa sa PVC, hindi siya kakalawangin at matibay. So, punta na po tayo dito sa ating toilet and bath. So, for the toilet and bath po, complete na po siya. So, kaya nga po semi-complete tayo. So, di na nyo na masyadong kailangan ipagawa pa itong toilet and bath na ito. Dahil bukod sa malapad itong toilet and bath na ito at mahaba, naka-tiles na po siya, kompleto rin tayo ng accessories dito. So, for the accessories, posi po yung ginamit nila dito for the toilet with water closet as well as the lavatory po. Tapos mapapansin nyo, dito sa baba, yan. Nandito na po yung pinaka-valves natin para dun sa rainwater collection tank as well as the freshwater collection tank at yung pinaka-main line natin. So, nasa rin nyo na yan kung anong gusto nyo gamitin pang flush or pwede nyo rin pang paligo yung freshwater. So, meron din po dito sa taas na valve. So, yan po. So, nasa inyo na yan kung anong gusto nyo gamitin para more savings. At ang nagustuhan ko dito sa pinaka-toilet and bath na to, malapad po yung shower area. So, hanggang dito po yung pinaka-perimeter from the shower hanggang dito sa dulo. Malaki po yung space natin para sa pagliligo. So, hindi siya yung crowdful ka na maliligo.
Napakalaki ng space. So, punta na tayo sa second floor. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung second floor. Okay na mo, nakaladan mo. Okay na? Yan. Going here sa ating staircase, so napansin nyo naman yung staircase natin, di ba? Napakalapad niya. At yung mga step niya, hindi siya yung sobrang taas at sobrang tarik ng pag-akyat mo. So kahit senior citizen, umakyat dito sa hagdanan na to, hindi siya mahihirapan. So napaka-ano niya lang, maliliit lang steps niya, hindi siya nahihirapan. Hindi kayo mahihirapan at syempre malapad siya. At syempre meron tayong dalawang bintana dito sa likod. So kahit ipa-enclose mo tong area na to, hindi magiging madilim yung pinaka-staircase mo. So dito na sa ating second floor, yan. So napansin nyo, meron na tayong ceiling. So upon turnover, naka-ceiling na po tayo. At meron din po yung insulation. So bukod po dito sa pinaka-fiber cement board mo na insulation, may insulation pa po na isa yan, yung astrofoil na tinatawag nila. So yun po, meron na po siya. Kaya kung mapupunta ka dito, kung ma-house tripping kita ng ganitong oras, hindi po mainit dito. So yun po, kahit ito po, tirik ang araw, hindi namin nararamdaman yung init dahil nga insulated na. So maganda rin po yan dahil nga po, pag magkaroon kayo ng aircon dito, yan, katulad nito, sa mga window type aircon natin, lalo na doon sa ibibigay namin free sa inyo, pan turnover. So lalagay mo na lang yun dyan, syempre guilt-free ang aircon dito. Dahil bukod sa libre yung aircon na nare-receive mo, yung kuryente mo, libre din. Dahil nga, nag-generate siya ng kuryente, yung pinaka-solar panel mo. So, dito sa likod na bahagi, kung mapapansin ninyo, meron tayong white lines dyan. So, pwede mong ilagay dito yung pinaka-partition ng mga kwarto mo. So, provision po tayo for 2 bedrooms dito. Isa dyan, isa dito. So, yun po dito sa likod, mapapansin nyo rin, sa likod na bahagi, yung tinuro ko sa inyo kanina na freshwater tank tsaka rainwater collection tank. Yan. So, ano dyan sa likod. Tapos, yung pinapatungan niya is buhos na po. So, yan po, buhos na po yan. So, in future expansion ng bahay mo, syempre buhos dyan, pwede pa ipabuhos yung pinakataas ng kitchen mo o yung service area mo, di ba? So, pwede mong ilagay na lang dyan yung laundry space mo. So, yan. Binibigyan natin idea na pwede mong gawin dito sa likod na bahagi ng bahay. So, dito rin po sa likod, ang mga bintana rin natin, naka-grills na siya at may fire exit po ito. Yan, if ever. Yan, in case of emergency, meron na po yan. Or kung pupuntahan mo nga yung pinaka-tank, yan, ito yung daanan. Tapos, naka-grills na nga po siya. At syempre, ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Dito po ilalagay yung libreng aircon na ibibigay namin sa inyo. At meron na siyang outlet para hindi ka na mag-rewiring. So, ito po, ready na po yan para sa aircon. At yung pinakasaksakan niya, di mo na rin kailangan maglagay ng pinaka-adapter. So, di ba? Napakaganda, napaka-convenient dito sa Liora Home. So, dito na sa atin sa pinakaunahang part, yung pinakaunang bedroom or pinaka-master bedroom mo. Mas malaki tong room na to. Kung ilalagay mo ay partition na katulad nito. At meron tayong dalawang bintana na ganoon din. Metal encasement po din po siya na naka-tiles. At syempre, meron din tayong butas para sa window type aircon. So ito, free yung isa, yung another, ko na bahala doon ha. So yun po, yun ang ating tour dito sa ating second floor. I hope nagustuhan mo yan. Babalan tayo. May i-announce pa akong mga surprise dito sa Liora Homes. Yan, I hope nagustuhan mo yung quick house tour natin dito sa actual turnover sa Amora Model Inner Unit. Yan po, yun na po yung ating quick house tour. So doon naman tayo sa part ng update. So sa mga future home buyers namin na gusto pang bumili ng unit at sa mga nakabili na ng unit. So ito po yung update namin dito sa Liora Home. So update ko lang po sa iyo kung ano yung mga available din ng mga unit sa mga future home buyers natin. So drone shot na tayo. Start na natin ang update dito sa Liora Home. So start na natin mula dito sa pinaka gate natin. So yan po, nakikita nyo po yung pinaka main road natin, tapos na po siya. At ito na nga po yung ating amenities. So almost finished na po yung amenities natin. Yung covered court po natin, tapos na po yan. Pwede na pong gamitin yan. At napansin nyo po yung tabi niya, yung parks and playground niya po. Nandiyan na po yung mga playground ng mga bata, ginagawa na po. At ang ating clubhouse almost finished na po. As well as the swimming pool at yung ating kiddie pool para sa mga bata. Almost finished na po yan. So, onti na lang po yan, matatapos na rin po. At pwede na gamitin ang ating amenities. Tapos, dito na po tayo sa likod na part ng ating amenities. So, ito na nga po yung block 46 hanggang 44. So, yan na po. Napansin nyo, tapos na po yung ating land development. So, yung mga kalsada na po at saka yung mga drainage na ang ginagawa. So, after po nyan, tatayuan na rin po ng mga bahayan.
So dito naman po sa likod na part ng ating subdivision, ito po yung ating block 53, yung 52, yan po may mga nakatayong bahay na po. Tapos unahan na part yung block 44 natin and 55, nakita nyo naman po ini-start na po yung construction ng mga bahay. So dito naman sa side yung ating block 58, nakita nyo po yung nakaraang update ko, start pa lang siya ginagawa. So ngayon po almost finish na po yung iba at ongoing construction na yung mga bahay sa block 58. So 59 and 60 naman po, nakita nyo almost finish na po yung mga bahay. At dito naman po sa ating block 57, yung mahabang part na to, yan, almost ginagawa na rin po yung iba, patapos na po at ongoing construction na rin po yung iba. So dito naman sa block 62 at 61, almost finish na po lahat, may mga natitirang cluster na lang po na gagawin. At dito na nga po sa ating block 33 and 34, so napansin nyo na po ongoing construction na or in-start na po yung construction ng mga bahay sa mga blocks na ito. So yan na po yung update natin dito sa Leora Homes as of April 2024. So ang dami na pong ginagawa mga units sa mga naghahanap po ng mga ongoing construction ng mga bahay at mga ready for occupancy na bahay. Marami pa po tayong available na unit. So ito na po yung ating update naman para sa presyo ng bahay na to for the month of April. Ayan, I hope nagustuhan mo yung update natin dito sa Leora Homes. Diba? Ang bilis ng construction nila dito. At napansin nyo syempre yung amenities natin. Patapos na siya. Onting-onti na lang may makakalipat na. Malapit na ang mga turnover nila dito sa Leora Homes. So I hope nagustuhan mo tong update natin dito sa Leora Homes. Kung bago ka sa akin channel, please like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. Thank you so much for watching and see you on the next one.